Anong petsa na ba ngayon? 2026 na. Sino na nga ba ang nagsabi na hindi daw aabot si President Bongbong Marcos ng Christmas, December 25? Pakinggan niyo po ito. Pakinggan mo yung pinakamatalik mong kaibigan. Gumawa ka na ng dapat mong gawin. Kung hindi, baka ngayong Pasko, wala ka na sa Malacanang. Yan o, hindi galing mo sa akin yan. Ha? Galing yun sa pinakamalapit na kaibigan ni Presidente Marcos Jr. Si Salvador Panelo pala ang nagsabi na dapat daw makinig si President Bongbong Marcos sa kanyang pinakamatalik na kaibigan. At dapat gawin na ni PBBM ang dapat niyang gawin. Dahil kung hindi, baka hindi na siya umabot ng Pasko. Ano kaya yung ibig sabihin ni Salvador Panelo na gawin na niya ang dapat niyang gawin? Ang mag-resign? Ang bumaba sa pwesto? Dahil kung hindi daw gagawin yan, baka hindi na umabot ng Pasko si Bongbong Marcos sa Malacanang. Pero, anong petsa na ba ngayon? May balita ba kayo kung iba na ang nakaupo sa Malacanang? Si Sara Duterte na ba? Although ang pagkakaalam ko, hanggang ngayon si Bongbong Marcos pa rin ang presidente natin. So ano to sinasabi ni Salvador Panelo? Yan talaga mga DDS net, ang hilig maglabas ng intriga. Tapos mga pa-blind item dito, blind item doon, mga hindi sigurado, daw, sabi na ganito, sabi ni ganyan, dapat daw ganito, dapat daw ganyan. At yun ang sabi ni Panelo, dapat gawin na ni Bongbong Marcos ang dapat niyang gawin. Dapat makinig si Bongbong Marcos sa kanyang pinakamatalik na kaibigan. Sino kaya yung pinakamatalik na kaibigan ni President Bongbong Marcos ngayon? Binline item pa ni Salvador Panelo, hindi na lang dinerecha kung sino yung pinakamalapit na kaibigan ni Bongbong Marcos. Siya pa rin ang presidente hanggang ngayon. So, fake news si Salvador Panelo. Dahil hanggang ngayon, hindi pa rin nila naaagaw ang presidency mula kay President Bongbong Marcos. At alam nyo ba, mayroong isang taong sinisisi ang Iglesia ni Cristo, ang CBCP at ang militar kung bakit hindi daw naging presidente o hindi naupo si Sara Duterte noong November 17. Panoorin po natin siya. Kung ang Iglesia ni Cristo, without necessarily intervening into their internal decision, kung nagdesisyon sana ang Iglesia ni Cristo noon, ng gabi ng November 17, na imamarcha nila papuntang Mendiola o papuntang EDSA, ang ganon kalaki ng mga 600,000 to 700,000 katao, tapos na po si Marcos noong November 7. Si Sara Duterte ang papalit kay Marcos, and even ang Iglesia ni Cristo, kumilos na lang din po kayo, hindi nyo pa nilubos-lubos. Kung kumilos ang Iglesia ni Cristo at ang CBCP and other religious organizations, it will trigger the spontaneous participation of hundreds of thousands to millions of people. Calling on the AFP, withdraw support for Marcos Jr. now. Si Ka Eric Celis pala ito. Sinisisi niya ang Iglesia ni Cristo na dapat daw yung 600,000 to 700,000 na dumalo sa kanilang prayer rally ay sumugod na sa EDSA. Tapos sinabayan pa dapat ng CBCP. Di kapag andun na nga naman sila, alam niyo yung tinatawag na social suggestion, matitrigger daw ang taong bayan at magsisilusob na sa EDSA para mapatalsik si President Bongbong Marcos, para maiupo nila si Sara Duterte noong November 17. Bigo sila. Dahil akala nila, susunod ang Iglesia ni Cristo sa gusto nila. So ang ibig bang sabihin doon, inalikuran na ng INC si Sara Duterte? O pinatunayan lang ng INC na talagang wala silang kinikilingan nung araw na yon, kundi ang gusto lang nila magkaroon ng transparency at accountability, lalo na pagdating sa korupsyon dyan sa DPWH. Oo nga naman, bakit nga ba hindi sumugod ang INC members sa EDSA para ipakita ang kanilang suporta kay Sara Duterte? Dahil posible yung sinabi ni Eric Celis na kapag yung 600 to 700,000 na katao na yan ay sumugod ng EDSA, sasabayan mo pa ng CBCP ng mga Katoliko, ay magdadagsaan na ang tao doon. At siguradong that day,
si Sara Duterte na ang presidente. But again, si Bongbong Marcos pa rin ang presidente natin. So nga pa rin hanggang ngayon si Sara Duterte. Napagod na yata sa kakahintay kung kailan siya iuupo ng kanyang mga alipores. Hindi kaya galit na si Sara Duterte dito sa mga alipores niya na nangako na iuupo siya bilang presidente. So ang ibig sabihin niyan ka, Eric, binigo kayo ng INC. Ang CBCP, hindi mo dapat asahan ng CBCP dahil una pa lang nagpahayag ang CBCP na hindi sila papanig sa kung sinong politiko. Ang kanila ay ang katotohanan at ang paghahanap ng katotohanan. Eh kayo, ang pinipilit nyo isang kasinungalingan na hindi naman dapat maupo si Sara Duterte. Ayaw nyo maghintay ng 2028, ipinangangalandakan nyo na malakas si Sara sa taong bayan. So ang ibig lang sabihin niyan, Eric Celis, wala kayong sariling hatak. Umaasa lang kayo sa mga religious groups tulad ng INC at ng CBCP. But again, wala kayong maaasahan sa CBCP. INC sana dahil nakikita natin ang pagkiling ng INC kay Sara Duterte. Kaya lang, bakit nga nung araw na yon, kahit na nagpasabog na si super ate nila na si Amy Marcos, walang nangyaring pag-aklas. Hindi ba? Napakalaking bombshell nun. Napakalaking pasabog ang ginawa ni Amy Marcos. Hindi pa ba enough yun para i-trigger ang taong bayan na dumagsa sa EDSA? But then again, bigo po si Amy Marcos na akala ng mga DDS na ang tagal-tagal nang pinipilit at inuudyukan si Amy Marcos na magsalita na at aminin na sa publiko na drug addict ang kanyang kapatid. Walang nangyari. Dahil ang akala ng mga to, kapatid na mismo ito ng presidente. Siya ang magsisiwalat ng katotohanan na ang kanyang kapatid ay addict. Bata pa lang sila. Drug addict na si Bongbong Marcos. Ang pangalan niya kasama sa PDEA list na kinontra na yan ni Rodrigo Duterte nung sinabi ni Digong na wala ang pangalan ni Bongbong Marcos sa PDEA list. Pero ginamit pa rin ni Amy Marcos yung intrigang yun na nasa listahan daw ng PDEA ang pangalan ni Bongbong Marcos. Hindi nga ba't nag-backfire lang kay Amy Marcos lalo yung kanyang ginawa? At doon sa video, nagtatawag pa si Eric Celis basta sa buong kapulisan na i-withdraw na daw ang kanilang suporta kay President Bongbong Marcos. Pero hanggang ngayon, si Bongbong Marcos pa rin ang presidente at ang PNP suportado pa rin ang ating Pangulo. Pero teka muna, kung nabigo si Salpanelo na bago magpasko, mapatalsik si President Bongbong Marcos, magkanda kumahog na kayo, Eric Celis. Manawagan na kayo ulit ng people power. At ang idahilan ninyo, wala nang tiwala ang taong bayan kay President Bongbong Marcos dahil -3 ang kanyang trust rating ng SWS na isang malaking kalokohan. Pangbubudol, panloloko ang ginagawa ng mga DDS na to. Dahil ang katotohanan, alam na po natin, na 38% ang nakuhang trust rating ni President Bongbong Marcos ayon dyan sa manipulated na SWS survey. Sumentro na nga sila dun sa -3 para palitawin at isipin ng taong bayan na walang-wala nang sumusuporta at nagtitiwala kay PBBM. So doon sila sa -3 na net trust rating pala na ang katotohanan 38%. So, hindi talaga ma-zero ng SWS yung rating ni President Bongbong Marcos. Kasi kung sasabihin 38%, ihahambing mo sa rating ni Sara Duterte, ay hindi pagpipiestahan niya ng taong bayan. So, ang ginawa nila, doon sila sa -3% ni Bongbong Marcos nag-concentrate para palabasin na walang-wala na. In fact, negative pa ang sumusuporta kay President Bongbong Marcos. Ilan na nga ba yung trust rating ni Sara Duterte? 56%? So ito ang tamang pagkakataon. Eric Celis, manawagan kayo ulit. Gamitin nyo na yung -3% ni Bongbong Marcos bilang panawagan sa taong bayan. Wala nang nagtitiwala kay Bongbong Marcos. Mag-people power na tayo muli. Tawagin lahat ng 50+% na may tiwala kay Sara Duterte. That is enough 56% ang nagtitiwala kay Sara Duterte. Hikayatin lahat na yun. Mag-people power kayo. Baka sakaling mapabagsak nyo si President Bongbong Marcos. Lahat ginawa nyo na Pero palpak pa rin kayo.
hindi nyo pa rin napapabagsak si President Bongbong Marcos. So itong huling pangloloko nyo sa taong bayan, yung negative 3%, yun ang ipambala ninyo. Yun ang ipanawagan ninyo. Tawagan nyo lahat na nagtitiwala kay Sara Duterte na 50+%. Humangos na kayo sa EDSA at baka sakaling maiupo nyo na finally si Sara Duterte. So wag kang manisi, Series, kung bakit hindi ganawa ng INC yung gusto nyo mangyari na sumugod sa Malacanang. Huwag niyong isisi sa CBCP dahil hindi po tatalima ang mga Katoliko sa gusto niyong mangyari. At huwag niyong sisihin ang militar. Akala niyo kasi na nung panahon ni Rodrigo Duterte, loyal ang kapulisan sa kanya. Iba na po ang presidente. Ang mga kapulisan natin ay loyal sa konstitusyon, hindi po sa kung sinong politiko. Kung sino ang nakaupong presidente, doon dapat ang kanilang loyalty na nasasaad sa batas. Manawagan na kayo, tawagin na lahat ng supporters ni Sara Duterte, ipagsigawan nyo na wala ng supporter na nakukuha si Bongbong Marcos sa publiko, kaya ito ang tamang pagkakataon, sumugod na sa EDSA para pagdating ng bagong taon, bago na rin ang ating presidente.